Ang pagtulog, ito dapat ang pinakamahinang sandali para sa isang mandirigma. Ngunit iba si Lee Hyun-sung. Sino mang malas na magtangkang umatake habang siya'y nahihimbing ay agad sasalubungin ng kanyang skill na somnambulismo ni Thanatos. Bigla na lang tatawagin ang Diyos ng pagtulog para paslangin ang kaaway nang wala man lang pagkakataong humikab. Makalipas ang ilang oras, gigising si Hyun-sung para lamang pulutin ang mga naiwang gantimpala, loot. Tunay ngang kumikita kahit walang ginagawa. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami. Dati siyang sagad sa kamalasan. Nawalan ng pamilya sa isang aksidente. Nagtiis sa abusadong boss at masasamang katrabaho. Nang mabalitaan ni Hyun-sung na ang larong Deus Ex Machina ay maaaring makapagpagaling sa kanyang kapatid na si Lee Hae-na. Agad siyang bumili ng 2 set. Pagpasok sa laro, naghanap agad siya ng bakanteng bahay at humilata para matulog. Dahil mas mabagal ang oras dito kaysa sa totoong mundo. Hindi niya inaasahang ito pala ang magti-trigger sa kanyang makapangyarihang class, Descendant of Thanatos, Antas Diyos. Marahil isang bug na hindi pa naayos ng mga developer. Dito nagsimula ang ideya niyang kumita sa laro. Matapos ang masusing pag-aaral, napagtanto ni Hyun-sung na mas malaki pa ang kikitain sa laro kaysa sa isang taong sahod ng office worker. Kung may God tier class siya, hindi ba't para na siyang may sariling money machine? Gayunpaman, dahil mababa pa ang kanyang level, mahirap ang simula, pero walang makakapigil kay Hyun-sung. Kaya isang umaga, habang nagluluto ng masarap na itlog at sumisipol pa, ginaising niya ang kapatid. Nako, sino bang hindi may inis sa ganitong pambubulabog? Imbes na humingi ng tawad, inasar pa niya si Hae-na kung nahihirapan itong maglakad. Ako na magbubuhat sayo, sabi pa niya. Siyempre, inis si Hae-na pero gusto niyang subukan mag-isa. Pero hindi ito alam ni Hyun-sung. Binuhat pa rin niya ito, na lalong ikinainis ng kapatid. Gustong-gusto na siyang suntukin. Nang makaalis si Hyun-sung sa kwarto, sinubukan ni Hae-na na tumayo. Nanginginig man, nagawa niyang tumayo gamit ang sariling mga paa sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon. Tunay ngang malaki ang epekto ng Deus Ex Machina sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, biglang pumasok ulit ang kuya niya. Kaya napaupo siya sa gulat. Sabi ko kaya ko na. Tatawagin kita kung kailangan ko ng tulong. Huwag ka nang papasok dito. Narinig mo. Ang totoo, gusto lang ni Hae-na na sorpresahin ng kuya niya na kayanan niyang maglakad ng walang wheelchair. Kinabukasan din, bit-bit ang masayang ngiti. Inihagis ni Hyun-sung ang resignation letter sa mukha ng kanyang boss. Kahit madalas siyang sigawan at utusan na parang alila, hindi may kakaila ng boss na si Lee Hyun-sung ay masipag at mahusay na empleyado. Malaking kawalan siya sa kumpanya. Pinag-usapan siya ng lahat. Ngunit ang boss ay hindi pa rin matauhan. Inisip pa nitong maghihirap lang si Hyun-sung at ang may sakit niyang kapatid kung aalis siya. Hindi na nagsalita si Hyun-sung. Hinampes niya ng malakas ang mesa ng boss, na halos mapatla sa takot. Galit na galit ang mukha ni Hyun-sung. Tinitigan ng matanda na parang gusto niya itong lapain. Binitawan ng masasakit na salita, at buong tapang na lumabas sa impyernong kumpanyang iyon. Lahat ng nakasaksi ay humanga sa kanya. Agad siyang pumunta sa malapit na PC bank. Sinabi ng may-ari na pwedeng utangin ang bayad sa PC, pero kailangang bayaran agad ang paggamit ng capsule. Kaya't nag-PC muna si Hyun-sung para magsaliksik. Nalaman niyang ang pinakamataas na level sa Korea ay lampas 300, karamihan nasa 100 hanggang 200 range. Ibig sabihin, pinakamalaki ang demand sa mga item na pang level 100 hanggang 200. Mas nakakagulat, ang mga difficulty tier, hard, mahirap, ay 1.5x mas mahirap. Heroic, bayani, ay 3x. Legendary, alamat, ay 4x. Kung 4 na experience points, EXP, ang makukuha sa normal. Isa lang sa legendary. At pagkatapos ng legendary ay God, Diyos, ibig sabihin. Ang class ni Hyun-sung ay higit pa sa 5x ang hirap pataasin ang level. Dagdag pa rito, sinabi sa nabasa niyang artikulo na lalakas ka lang sa pamamagitan ng mas mahusay na kontrol at mas mataas na class. Pagkatapos magbasa, tumakbo siya sa counter at umarkila ng capsule para sa 9 na oras, hanggang matapos ang oras ng trabaho niya dati. Ngunit ang bayarin ay 27 won. Para siyang sinaksak sa puso ng bahagya. Pagkatapos, pumasok na siya sa kanyang malaadik na game mode.
Bumalik siya sa luma niyang bahay sa laro at sinuring mabuti ang mga skill na nakuha niya kahapon. Ipinaliwanag ng system ang tungkol sa descendant of Thanatos. Si Thanatos ang Diyos ng kamatayan at pagtulog. Mula pa noong unang panahon, itinuring siyang pinakatusong Diyos. Mahilig siyang matulog, sa kamatayan, at sa pagiging mapagbiro. Kahit si Hyunsong ay hindi makapaniwalang may ganitong klaseng Diyos sa larong ito. Biglang lumitaw sa isip niya ang imahe ng isang nakakatuwang Diyos. Binuksan ni Hyunsong ang skill page. Narcolepsy ni Thanatos, Narcolepsy of Thanatos, random na nangyayari sa loob ng isang araw, real time. Pinipilit kang mag-log out at matulog. Pero pinapataas nito ang stats ng player kada oras ng tulog. Grabe, matutulog lang. Hindi na kailangang pumatay ng halimaw. Parang hack, panaginip ng Diyos, God's Dream, nakakakuha ng EXP base sa tagal ng tulog. Nakakakuha rin ng DP, Dream Points, kapag pumatay ng boss o high-level players. Ang DP ay ginagamit pambili sa DP Store. Binuksan ni Hyunsong ang DP Store, halos mahimatay siya sa laki. Pero isang beses lang sa isang buwan ito nagbubukas. Somnambulismo ni Thanatos, Somnambulism of Thanatos, ginawa raw ito dahil sa sobrang tulog ni Thanatos. Nainis ang mga alagad niya. Kaya ginawa niya ang skill na ito para makapag-utos pa rin siya habang natutulog. Bangungot ni Thanatos, Nightmare of Thanatos, bawat atake o skill mo ay may 10% tsansang magdulot ng bangungot sa kalaban. Pahinga ng kamatayan, Death's Rest, kung mapapatulog mo ang kalaban. Double ang pinsala, damage, ng atake mo. Ang kahinaan, kailangan ng 10 oras na cooldown bago magamit ulit. Hindi makapaniwala si Hyunsong. Nagsisimula pa lang siya pero may 10 skills na agad siya. Sobrang overpowered. Ngunit habang nasa kasagsagan siya ng excitement, biglang nag-activate ang narcolepsy ni Thanatos. Bigla siyang natamba at nakatulog sa laro. Kahit gising pa ang diwa niya. Ang tanging nagawa niya ay ngumiti ng mapakla habang hawak ang bank card. Nanghihinayang sa gastos. 9 na oras sa laro. Puro tulog lang ang ginawa. Hindi niya akalaing magiging ganito siya katamad. Samantala, sa ospital, hindi na mahalaga kung saan. May isang dalagang nanginginig na nagsasanay maglakad, walang iba kundi si Haina. Ginagabayan siya ng doktor. Nagulat din ang doktor sa bilis ng paggaling ni Haina matapos maglaro ng Deus Ex Machina. Kahit medyo mahina pa ang tuhod niya. Ito si Doktora Mina Choi. Ang kanyang therapist. Tuwang-tuwa si Haina nang sabihin ng doktora na pwede nang ipaalam sa kuya niya. Gusto pa ni Haina na sorpresahin ito sa pamamagitan ng pag-ipon ng pera sa laro. Pinagplanuhan pa nilang kunan ng litrato ang reaksyon ni Hyunsong. Sakto namang tumawag si Hyunsong. Umuwi na pala siya at hindi makita ang kapatid. Bago ibaba ang telepono, hindi nakalimutan ni Hyunsong na asarin ang kapatid. Na lalong ikinainis nito. Ayaw ipaalam ni Haina na nasa ospital siya kaya nagpaalam na siya kay Dr. Mina at tumawag sa kanilang kasambahay para sunduin siya at magpanggap na naglakad-lakad lang. Natuwa naman si Dr. Mina sa samahan ng magkapatid. Pag-uwi, nakiusap si Haina sa kasambahay na magsinungaling sa kuya niya. Pagdating sa bahay, masayang sinabi ni Hyunsong sa kasambahay na pwede na itong umuwi ng maaga at magpahinga. Nagtaka si Haina kung anong nak-a ng kuya niya. Pagkatapos nilang ihatid ang kasambahay, biglang naging seryoso ang mukha ni Hyunsong at binuhat si Haina papunta sa kwarto nito. Kinabahan si Haina sa ikan-ikilos ng kuya niya. Nang makaupo sila sa kama, nagtanong si Haina kung ano ang sasabihin nito. Mabilis na sumagot si Hyunsong, nag-resign na siya sa trabaho. Naiintindihan naman ni Haina ang pinagdaanan ng kuya niya roon. Sinabi rin ni Hyunsong na sa Deus Ex Machina na siya kikita ng pera. Nag-aalala siyang mahihirapan sila, pero laking gulat niya nang makita ang nagniningning na mukha ni Haina. Hindi makasabay si Hyunsong sa reaksyon nito. Mahabang paliwanag ang sumunod mula kay Haina, matagal na pala niyang gustong umalis ang kuya niya sa trabahong iyon at maglaro na lang dahil nakikita niyang nahihirapan ito. Masayang ipinagmalaki ni Haina na siya ay level 331 at nasa top 100 ng rankings. Ngunit nadulas ang dila niya at nabanggit ang tungkol sa pagkita ng pera. Biglang naging parang demonyo ang tingin ni Hyunsong sa kapatid. Kahit anong paliwanag ni Haina, nakatikim pa rin siya ng pitik sa ulo dahil hindi niya ito sinabi agad. Pero dahil sa pagiging maalalahanin ni Haina,
Pinatawad din siya ni Hyunsong. Hindi maitago ang pagiging proud sa kapatid. Buong kumpiyansa niyang sinabi na papasok siya sa top 1,000 sa loob ng 3 buwan. Habang itinago ang tungkol sa God-tier skills niya, tumayo siya at hindi na naman pinalampas ang pagkakataong asarin ng kapatid bago paalisin sa kwarto sa sigaw nito. Pagsapit ng gabi, pumasok si Hyunsong sa capsule at nagsimulang maglaro. Pag-login pa lang, inanunsyo na ng system na tumaas ang kanyang mga skill stats. Grabe! Ang bilis ng pagtaas. Hindi mapigilan ni Hyunsong ang excitement. Tumakbo siya papunta sa pinto ng tutorial area sa gitna ng bayan. Asul na langit, puting ulap, gininto ang araw. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Sa loob ay isang walang katapusang espasyo. Lumitaw ang system at nagbigay ng misyon, talunin ang panak at uwak kapalit ng sandatang pangsimula. Lumitaw ang sandamakmak na sandata. Pinili niya ang sa tingin niya ay pinakabagay sa kanya. Winasiwas niya ito at nakaramdam ng kaunting pagiging pamilyar. Maya-maya, lumitaw sa harap niya ang isang katawan, ang panak at uwak na kailangan niyang talunin. Isang hiwa lang. Bumagsak ang kaawa-awang panak at uwak. Inanunsyo ng sistem ang pagkumpleto ng misyon. Ngunit 4 na notification ang lumitaw. Dahil pala hindi siya sumali sa tutorial sa loob ng 1 taon. Nakuha niya ang titulong, Professional Non-Participant, na nagtatago ng pangalan, Palayaw, at Monster Rookie, na nagbibigay ng dagdag 10% EXP. Naisip ni Hyunsong na maganda ang pagtatago ng pangalan para masorpresa si Haina. Natawa siya sa iniisip niyang itsura nito. Tiningnan niya ang kanyang mga titulo at ang God tier at legendary class niya, parang nanalo sa loto. Tinawag ni Hyunsong ang system para mag-teleport. Lumitaw ang isang malaking mapa. Walang pag-aalinlangan niyang pinili ang Rahia Village. Isang nayon na may mataas na difficulty para sa mga baguhan. Ang dahilan, katabi nito ang isang nayon ng mga goblin. Ang isang ordinaryong goblin ay nasa level 30 na, halos imposible para sa isang baguhan na talunin ito. Kahit pa pagkatapos ng unang pagkamatay, awakening. Pero iba si Hyunsong. Oras na para magpa-level ng todo. Sa tarangkahan ng nayon, may 2 NPC na bantay. Nagrereklamo sila dahil matagal nang walang dumadalaw sa nayon. Paano nga naman? Kahit ang pinakamahinang halimaw na slime dito ay nakakamatay sa pamamagitan ng pagbuga ng asido. Para sa mga baguhan, wala silang laban. Habang nag-uusap, isang liwanag ang bumaba sa harap ng tarangkahan. Nabuhayan ng loob ang mga bantay. Lahat ng taga-nayon ay napatigil sa ginagawa para tingnan kung sino ang dumating sa Rahia Village na ito. Hindi maintindihan ni Hyunsong kung bakit ang daming nakatingin pagpasok niya. Ngunit disappointment ang mababakas sa kanilang mga mukha nang makitang isa lang siyang baguhan. Hindi maintindihan ni Hyunsong kung bakit ganito ang mga NPC dito. Bumantong hininga ang mga bantay. Lumapit si Hyunsong para magtanong kung saan ang hunting grounds. Itinuro naman nila, diretso ka lang, pero binalaan siya tungkol sa asidong slime. Binaliwala lang ito ni Hyunsong. Sinubukan pa siyang pigilan at ipaliwanag ng mga bantay gaano kapanganib ang mga slime. Pero wala silang nagawa. Mabilis na tumakbo si Hyunsong papunta sa gubat. May napansin siya, isang maliit na asidong slime na parang kuneho na masayang tumatalon. Susugurin na sana niya ito nang biglang bumuga ng asido ang slime. Pero mabilis itong naiwasan ni Hyunsong. Isang hiwa lang. Patay ang slime, na parang batong nabasag. Naisip niyang masyadong mabagal magpa-level kung ganito lang ang kalaban. Bumalik siya sa nayon at tinanong ang mga bantay kung nasaan ang nayon ng mga goblin. Nagulat ang mga bantay. Iniisip na naghahanap ng kamatayan si Hyunsong. Hindi na naman niya maintindihan ang reaksyon nila. Lumapit ang mas matandang bantay. Tinapak siya sa balikat, at sinabing pwede siyang mag-open up kung may problema. Huwag lang magpakamatay. Pinag-ambagan pa siya ng pera ng 2 bantay. Nagmamakaawang huwag nang tumuloy. Hindi ipinakita pero halatang binaliwala ni Hyunsong ang pakiusap. Nakakita siya ng mga dugong goblin, blood goblin. Madali niyang naiwasan ang atake at napatay ang isa. Bigla siyang umakyat sa level 8. Nakakuha pa siya ng skill damage stat. Dumating pa ang ibang goblins. Parang handaan, isip niya. Pinagpapatay niya lahat. Bumalik si Hyunsong sa Rahia Village. Naghihikab pa ang mga bantay dahil walang magawa. Nag-uusap sila ng masaya. Biglang may malakas na ingay na ikinagulat nila. Agad silang naghanda.
handang lumaban. Ngunit ang nakita nilang nakatayo roon ay walang iba kundi si Hyunsong. Tiningnan niya ang reaksyon ng mga bantay at ngumiti lang ng may kumpiyansa. Akala nila tinakbuhan lang niya ang mga goblin kaya gasgasan ang itsura niya. Dahil hindi siya pinapansin, diretsahang nagtanong si Hyunsong kung saan pwedeng ibenta ang mga balat ng dugong goblin. Natulala ang mga bantay na sina Hansen at Smith. Hindi sila makapagsalita, pansamantala nilang itinuro ang tindahan. At pinakalma ang sarili. Hindi nila mapigilan ang paghanga kay Hyunsong. Ngunit naalala nila, kung ganoon siya kalakas, nasayang lang ang perang binigay nila. Nakarating si Hyunsong sa tindahan sa nayon. Habang dahan-dahan niyang inilalabas ang mga gamit, pinuri siya ng may-ari sa pagpatay ng ilang dugong goblin. Ngunit sa sumunod na segundo, parang nasampalang may-ari ng ilabas ni Hyunsong ang mga pira-pirasong galing sa 50 goblins. Dahil sariwa ang mga ito, mataas ang halaga sa merkado. Ang kabuoang kinita ni Hyunsong ay 150 gold, ginto. Para sa mga hindi nakakaalam, ang 150 gold ay katumbas ng halos 15 milyong won sa totoong mundo. At ginawa niya lang ito sa loob ng 30 minuto, real time. Ito na ang tunay na money machine. Hindi mapigilan ni Hyunsong ang excitement. Tumakbo siyang parang baliw pabalik para manghuli pa ng mga kaawa-awang goblins. Nagtaka ang mga bantay kung anong nakay ni Hyunsong at ganoon na lang siya kasigasig manghuli ng dugong goblin. Sa isang iglap, nalagpasan na sila ni Hyunsong. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman. Mayroong tusong ngiti si Hyunsong, ayaw lang niyang singilin siya sa perang ibinigay nila kanina. Haha, lumipat ang eksena, isa-isang mabilis na pinapatay ang mga goblin. Ang bilis ng kamay ng gamer mula pagkabata ay hindi dapat maliitin. Ang huling dugong goblin ay namatay din sa paghihirap. Para kay Hyunsong, napakadali lang nito. Ngunit kahit 10 oras na siya sa laro, puro pangkaraniwang item lang ang nakukuha niya. Hindi siya aabot sa level 100 ng ganito. Walang pag-aalinlangan. Binuksan niya agad ang DP store. Pinili ang tab ng mga item. Sinimulan niya sa mga item. Normal, isang punyal na panghagis. Rare, singsing na hate dugo, blood jade ring, nagpapagaling ng HP at nagpapataas ng stamina. Unique, isang sanga na nagtataboy ng halimaw. At kabiguan ni Atlas, Atlas's failure. Isang common item, ngunit itinago niya baka kailanganin sa quest. Legendary, isang kakaibang itlog na walang stats at hindi alam ang pinagmulan. Tunay ngang mataas ang pag-asa. Malaki ang pagkadismaya. Hindi makapagsalita sa inis si Hyunsong. May lumitaw pang dugong goblin na ng asar. Manahimik ka. Pinatay niya ito habang naiinis. Binuksan niya ulit ang DP store. Para naman sa mga skills. Sinimulan niya sa mga skills. Normal, pagtakbo, dash, dagdag 10% bilis. Rare, magic missile lumilikha ng 5 bala. May MP cost, 10 megabytes, at cooldown, 3S. Unique, awit ng baliw, Madman's Song, LV alauna 10 segundo ng invulnerability. Dagdag 50% bilis at lakas. Pero pagkatapos ay makakaramdam ng 50% sakit at malilito. Hero, gayuman ng sirena, Siren's Charm, kayang akitin ang mga lalaki sa loob ng 100 metro. Kailangan yata ng kasamang langis nito, biro niya sa isip. Legendary, kadena ng impyerno, Chain of the Underworld, tatama sa lahat ng kaaway sa loob ng 30 metro. Hindi alintana ang depensa, at magpapataas ng 500% sa pinsalang matatanggap nila. Sobrang lakas. Samantala, may isang misteryosong grupo na nagmamasid kay Hyunsong mula pa kanina, walang iba kundi ang pangkat ng tagapamahala ng manlalaro sa punong himpilan ng impyerno. Pinag-uusapan nila ang isang baguhan na may mga skill na hindi kapanipaniwala. Ang pinuno nila, si Jomino. Si Hyunsong ay kasama na sa listahan ng mga taong kailangang bigyan ng espesyal na atensyon. Bakit nasa Rahia Village ang taong ito? Tanong ng isa. Hindi ba't maraming halimaw doon na mabilis magpa-level? Sagot ni Mino. Boss, hindi nyo alam yun. Biglang may sumigaw. Binubuksan niya ang DP store. Ano? Sa wakas. Ginagamit na niya. Ano yan? Hindi ba't isa lang yang walang kwentang sanga mula sa unique items? Akala ko ba malakas? Mukhang ordinaryo lang ang swerte. Teka, hindi ba't binubuksan niya ang hero tier item? Bakit nandyan yan?
Sigaw ni Mino. Ito ang fragment of item #1, isang mahalagang item para sa quest ni Iris. At napunta lang ito kay Hyunsong. At ang mukha ni Hyunsong, parang walang pakialam. Sunod, binuksan ni Hyunsong ang legendary item, ang itlog na itim. Maging ang mga staff ay hindi alam kung ano ito. Naisip ni Mino na maganda siguro ito. Pero kailangan pang itanong sa development team. Ngayon, kailangan nating pagtuunan ng pansin. Binubuksan na niya ang skills. Nakita nila ang unang 3 skills. Maganda, pero walang pang-atakeng pangmalakasan. Kinakabahan si Mino. Sana hindi makakuha ng attacking skill si Hyunsong. Pagbukas ng hero skill, Gayuma ng Sirena. Isang support skill lang. Halos tumawa si Mino sa tagumpay. Siguradong basura lang din ang legendary skill niyan. Pero sa sumunod na segundo, natigilan si Manager Joe Mino. Natapon ang iniinom niyang orange juice. Ang nakuha ni Hyunsong ay ang kadena ng impyerno. Ang pinakamalakas sa mga legendary skills. Literal na natulala si Joe Mino. Tumutulo ang juice. Sir, yung orange juice nyo. Tumutulo sa ulo ko. Natauhan si Mino. Alam niyang sa mga skill na ito. Madaling lilipulin ni Hyunsong ang nayo ng dugong goblin at susunod na pupuntiryahin ang mga hidden dungeon. Napabuntong hininga si Mino. Kailangan na naman niyang mag-report sa mga nakatataas. Dala ang mabigat na balita. Sa panig ni Hyunsong, nagmumuni-muni siya. Tama ang desisyon niyang umalis sa kumpanya. Wala nang sigaw ng boss. At kumita pa siya ng 100 won sa loob lang ng 3 oras, real time. Naalala niya si Haina na level 331, siguradong malaki na ang naipon nito. Hindi siya pwedeng maging pabigat sa kapatid. Kailangan niyang maabot ang top 1,000 sa loob ng 3 buwan. Oras na para bumisita sa mga kapitbahay na goblin para sa formalidad. Pagdating sa nayo ng dugong goblin, may mga pulang bandila. At sandamakmak na dugong goblins na magkakasama. Tumatakbo si Hyunsong paikot. Hinahanap ang boss, si Kuraka. Pero hindi makita. May nakita siyang 2 dugong goblin na nakasuot ng baluti mula ulo hanggang paa para iwasan siyang tusukin sa likod. Pero walang epekto yan sa kanya. Agad niyang ginamit ang Gayuma ng Sirena. Biglang nagkatinginan ang mga goblin, lalaki, kay Hyunsong na parang nahuhumaling. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. At ang lahat ng goblin ay nagsisugod kay Hyunsong. Gustong makipag-date, sinalubong pa siya ng legendary na dugong goblin na si Kuraka. Kahit gaano kalaki at nakakatakot si Kuraka, kalmado lang na hinugot ni Hyunsong ang kanyang beginner sword. Nang hahampasin na siya ng palakol ni Kuraka para hatiin. Agad niyang ginamit ang kadena ng impyerno. Mula sa kanya, bumulwak ang hindi mabilang na kadena. Tumusok sa bawat dugong goblin. Sa isang iglap, wala pang 2 minuto, nalinis ang buong nayon. Walang tigil ang pag-akyat ng level niya. Nag-anunsyo ang system, napatay ang legendary na dugong goblin na si Kuraka. Nakatanggap ka ng 500 DP, dahil sa epekto ng panaginip ng Diyos. Nakuha mo ang mapa ng lihim na daanan ni Kuraka, Kuraka's Secret Path. Nakuha mo ang titulong, Kami ay maninira, We Will Ravage. Nakuha mo ang titulong, Ito ang dahilan kung bakit dapat gumamit ng skills, This is why we should use skills. Ang sarap sa pakiramdam na isang skill lang. Tapos lahat, pero, kailangan niyang pulutin isa-isa ang mga item. Ang tagal. Bakit walang skill na autoloot? Pagkatapos mamulot, naghintay si Hyunsong na mag-respawn ang mga goblin. Pero mukhang matagal ang respawn ng mga ito. Marahil dahil sikat na hunting ground ito. Binuksan niya ang mapa ng lihim na daanan ni Kuraka. Marahil kailangan niyang tapusin ang dungeon na ito para bumilis ang respawn ng mga dugong goblin. Agad siyang nagtungo sa pasukan ng dungeon. Nakita niya ang madilim na espasyo sa loob. Nagtaka siya kung bakit ang obvious naman ng lihim na daanan na ito. Pumasok na lang siya. Alam niyang mas matalino at mas malakas ang mga halimaw sa loob ng dungeon, mga piling halimaw o elite monster. At gumagamit pa sila ng skills. Ilang saglit lang, nasa harap na siya ng hidden dungeon. Oras na para sa EXP at items. Nandito na ako. Pagbukas niya ng pinto, inanunsyo ng system, pumasok ka sa hidden dungeon, libingan ng goblin, Goblin Tomb. Ikaw ang unang nakatuklas nito. Kaya doble ang EXP kapag natapos. Lalong ginanahan si Hyunsong. Nananabik ng mapatay ang mga goblin sa loob. Ngunit naalala niya,
Kung gagamit siya ng skill laban sa mga kaluluwang walang katawan, mababawasan ng kalahati ang damage. Maliban sa kadena ng impyerno, ang magic missile lang ang magagamit niya. Mahihirapan siya. Sakto namang lumitaw ang isang kaluluwang goblin. Tamang-tama para subukan. Haha. Agad niyang hinampas ito, totoo ngang nabawasan ng kalahati ang damage. Mamamatay kang mortal. Tutusukan kita sa likod. Manahimik ka. Ginamit niya ang magic missile. Hindi alam ng goblin kung sino ang kinalaban. Tinamaan ito sa mata. Sayang. Dahil skill ang gamit niya. Hindi niya magagamit ang bangungot ni Thanatos. Ngunit ilang tama pa. Patay na rin ito. Sumugod ulit ng buong lakas ang kaluluwang goblin. Ngunit pinatamaan lang ito ni Hyunsong ng magic missile ng paulit-ulit sa mga mahihinang bahagi na nagdulot ng critical damage. Lagi naman siyang tumututok sa weak spots. Naging sanay na si Hyunsong sa pagsabayin ng normal na atake at paggamit ng attacking skills. Pasensya na, pero salamat sa tulong mo. Palem, sa wakas, napatay na rin niya ang kaluluwang goblin. Oras nang linisin ang buong dungeon. Hehe, sa kabilang banda, si Haina naman, habang ang kuya niya ay nalululong, ay tumakas kasama ang kasambahay. Hindi maintindihan ng kasambahay kung anong meron sa larong Deus Ex Machina at iniiwan ng mga tao ang trabaho para lang maglaro. Inaya pa ni Haina ang kasambahay na maglaro rin. Iniisip niya ang kuya niya. Nagtataka kung anong level na kaya si Hyunsong. Pero proud pa rin siya. Bigla niyang napansin ang mga babaeng estudyante na masayang nagkukwentuhan habang naghihintay ng bus. Nakaramdam siya ng kaunting inggit. Kung normal lang siya, baka ganun din siya. Pero masaya siya sa buhay niya ngayon dahil marami siyang kaibigan sa Deus Ex Machina. Sa group chat nila, nalaman ng mga ka-guild niya na naglalaro na rin ang kuya ni Haina. Inaya nila itong sumali sa guild. Pero gusto ni Haina na umabot muna sa level 100 si Hyunsong bago siya imbitahan para maglaro sila. Hindi talaga maintindihan ang iniisip ng mga babae. Sa ospital, nagpatuloy si Haina sa pagsasanay maglakad kasama si Doktora Mina. Napag-usapan nila ang pag-resign ni Hyunsong para maglaro. Pati na ang pastahan nila, papasok si Hyunsong sa top 1,000 sa loob ng isang buwan. Hindi mapigilan ni Haina ang tawa. Tinutukso ang kuya niya, at iniisip na ang parusa kapag natalo ito. Sa sobrang excitement, halos may angat ni Haina ang dalawang paa. Muntik nang himatayin ang doktora. Inaya niya ulit si Dr. Mina na maglaro ng Deus Ex Machina. Nangakong tutulungan ito. Pero pagdating sa kuya niyang newbie, seryoso niyang sinabi, siguro pagkatapos ng 3 buwan ko pa siya dapat tulungan. No, napailing na lang si Dr. Mina sa magkapatid. Naisip pa ni Mina na idagdag sa medical record ni Haina ang diagnosis na bipolar disorder, pabiro lang. Samantala, si Hyunsong ay puspusan pa rin sa pag-farm. Ang natitira na lang ay ang gitnang boss at ang huling boss. Ang pagtapos sa dungeon na ito ay nangangahulugang malapit na siyang umabot sa level 30. At pag naabot niya ang level 30, makakakuha siya ng subclass. Maganda ang timing, dahil ang isang skill niya ay sobrang lakas, habang ang isa ay hindi sapat ang damage. Pangsupil lang, nakita niya ang pinto sa tabi niya. Hindi kaya ito ang pinto ng gitnang boss. Hindi na siya nag-isip, system, kumpirmahin kung nais buksan ang pinto. Oo. System, ang kaluluwa ng Haring Goblin Mangkukulam, Goblin Shaman King, ay nagising. System, ang kaluluwa ng Haring Goblin Mangkukulam ay tumawag ng mga kaluluwa ng mandirigmang Goblin, Goblin Warrior Spirits. May kasama pa pala ang boss fight. Ang dami. Natigilan si Hyunsong. Hindi alam ang nangyayari. Nasa harap niya ang napakalaking kaluluwa ng Haring Goblin Mangkukulam. System, ginamit ng Haring Goblin Mangkukulam ang skill name, tumaas ang lakas ng mga kaluluwa ng mandirigmang goblin. Ang dami na nga, nag-buff pa, mukhang wala ng pag-asa si Hyunsong. Ngunit sa sumunod na segundo, may isang mandirigmang sumugod sa kanya. Madali niyang pinadala ang 3 sa langit. Biglang, sa gitna ng mga mandirigma, may lumitaw na apoy na sumugod kay Hyunsong. Pero madali niya itong naiwasan. Ang umatake pala ay ang Haring Goblin Mangkukulam. Na nakangisi pa. Sige, laban kung laban. Sunod-sunod. Sa ilalim ng kanyang mahusay na kontrol, hinahataw niya ang mga mandirigmang goblin. Nakita ng Mangkukulam na pinapatay ang kanyang mga kasama. Nagalit ito. Umungal.
at nagpakawala ng malakas na kidlat mula sa tungkod papunta kay Hyunsong. Ngunit naiwasan niya lahat, halos hindi niya pinapansin ang mangkukulam. Tuloy lang sa pagpatay sa mga mandirigma. Sa loob ng 5 minuto, biglang bumaba ang bilang ng mga mandirigma. Bumaba rin ang dalas ng pag-atake ng mangkukulam. Siguradong paubos na ang enerhiya nito. Tinapos na ni Hyunsong ang mga natitirang paslit. Sa wakas, isa na lang ang natitira, ang boss. Ang ating bida, tumalon papunta sa boss. Sumigaw sa sakit ang mangkukulam. Kasunod, nagpaalam na ang ulo sa katawan. Sa wakas, nag-anunsyo ang system, ang puot ng mangkukulam na goblin, Fury of the Ghostly Goblin, ay natalo. Tuwang-tuwa si Hyunsong, ngunit nang tingnan niya ang mga nahulog na item, napailing na lang siya. Ang dami, pero parang walang kwenta. Sa wakas, isa na lang pinto ang natitira para matapos ang dungeon. Hindi na siya nag-atubili. Agad niyang binuksan ang pinto ng kasiyahan. Ngunit sinabi ng system na kailangan niyang lakarin ang isang mahabang daan bago makapagpatuloy sa pagsubok. Marahil ito ang ayos sa itaas na palapag, kung saan kailangan niyang talunin ang isa pang grupo ng halimaw bago marating ang silid ng boss. Naisip ni Hyunsong na sa susunod na boss, gamitin na lang ang kadena ng impyerno para patayin lahat ng sabay-sabay. Minsan, hindi maganda ang sobrang pag-iingat. Muntik na siyang mamatay dati dahil dito. Sa kabilang banda, sa silid pamamahala ng manlalaro, itinuturing itong isang virtual reality area na nasa loob ng Deus Ex Machina dahil kailangan nilang pamahalaan ang mga manlalaro sa laro dahil sa pagkakaiba ng oras. Gayunpaman, maaari pa ring pumasok sa lugar na ito gamit ang capsule sa pangunahing gusali ng Hell HQ. Si Jomino ay kara-rating lang sa silid pamamahala. Nakita niya ang lahat na mukhang mga panda. Sila pala ay nagtrabaho ng tuloy-tuloy sa loob ng 20 oras sa laro, nakatumbas lang ng 5 oras sa totoong mundo. Hindi na ito paglabag sa pamantayan sa paggawa. Ito ay pagsasamantala sa lakas paggawa. Nang makitang nagrereklamo ang mga tauhan, naging seryoso ang mukha ni Mino. Pinaalalahanan sila, kaya natahimik ang dalawang lalaki. Napabuntong hininga si Mino na may pagkadismaya. Noong nakaraan, nang i-report niya sa mga matataas na opisyal ang tungkol sa sobrang lakas ni Hyunsong. Hindi nila ito pinansin dahil bago lang daw itong manlalaro na may God class. Kaya pinayagan pa ring maglaro si Hyunsong tulad ng iba. Ang totoong problema ay ang leader ng development team, si Min Iroha. May espesyal siyang pag-aalala sa manlalarong si Lee Hyunsong dahil sa class na pinili nito. Ang Descendant of Thanatos. Ito ay isang class na hindi katulad ng ibang God tiers. Si Leader Min Iroha mismo ang lumikha sa Descendant of Thanatos para sa kwento ng laro. Hindi niya kailanman inisip na gawin itong isang God tier class na madaling makuha. Sino ang mag-aakala na may manlalarong gagastos ng napakalaking halaga para lang matulog ng 10.000 oras? Sa totoo lang, walang mangyayari kung hindi ginawa ni Min Iroha ang class na iyon sa simula pa lang. Kung hindi niya ito pinalaki ngayon, maaaring binalewala na lang ni Mino si Hyunsong. Ang nag-iisang dahilan kung bakit ang larong ito ay hindi gumagamit ng tulong at teknolohiya mula sa ibang kumpanya ng laro ay dahil sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit handang gawin ng kumpanya ang kahit ano para sa kanya. Habang nag-uusap ang mga nasa silid pamamahala, si Hyunsong naman ay mabilis na nililinis ang hidden dungeon. Mayroon ding ulat na si Hyunsong ay nahihirapan sa pakikipaglaban sa Haring Goblin mangkukulam. Ipinaliwanag ng assistant, hindi ginamit ng manlalarong si Lee Hyunsong ang skill na kadena ng impyerno sa laban. Marahil ay sinusubukan niyang gumamit ng iba't ibang paraan ng kontrol, base sa hindi niya pagtaas ng stats at sa kanyang paraan ng pakikipaglaban. Sabi ng assistant, pilit na tinanggap ni Mino ang impormasyon. Sa madaling salita, ilang sandali na lang, madaling mapapatay ni Hyunsong ang boss at madaling aabot sa level 30. Nang marinig ito, naalala ni Mino na ang level 30 ang oras na mag-unlock si Hyunsong ng isang skill. Para sa ibang manlalaro, ang pagpapa-level sa Descendant of Thanatos hanggang level 30, gaano man sila kabilis, ay tiyak na aabutin ng isang linggo sa totoong mundo. Ngunit si Hyunsong, nagawa niya ito sa loob lang ng isang araw. May isa pang mahalagang impormasyon, pagkatapos ng level 30, kailangan ng tiyak na dami ng EXP para umakyat ng level.
Ito ang dahilan kung bakit ang pagitan ng level 30 pataas ang unang mahalagang yugto para lumakas. Ngunit para lang iyon sa ibang manlalaro. Gaano katagal inabot ng manlalarong si Hyunsong para makuha ang level 30? Hinihiling na lang ni Mino na sana ay manatiling malas si Hyunsong. Ngunit sa totoo lang, sobrang ganda ng mga nakuha niyang item. Dahil sa swerteng ito, napunta sa kanya ang mga napakabihirang item mula sa DP Store. Ito ay sobrang nakakatakot. Wala nang magagawa si Jo Mino para pigilan si Hyunsong. Sa ngayon, ang dapat gawin ay mag-relax habang pinapanood maglaro si Hyunsong. Biglang may naalala si Mino. Napasigaw sa excitement. Mukhang sapat na pala ang mag-relax lang. Ha. Sa kabilang banda, sa bundok isa itong bahagi ng laro na kahit ang pinakamataas na ranggo na manlalaro ay hindi pa nararating. Nagaganap dito ang isang matinding laban. Isang halimaw na malatao ang nagpapakawala ng dambuhalang enerhiya mula sa mga mata nito. Ang sinag ay may nakakatakot na lakas. Handang tumupok sa sinumang tamaan. Nahati ang lupa. Itinaas ng higanti ang kamao. Handang makipagpatayan sa mga tao sa ibaba. Ngunit madali itong naharang ng isang babae. Kasunod nito, isang espada ang humiwa sa kamay ng higanti. Hindi pa tapos, isang kabalyerong balot sa baluti ang sumugod. Direktang bumangga sa halimaw. Umungol ito sa sakit. Hindi na ito makatayo ng maayos. Samantala, sa ibaba, lumitaw ang isang batang babae na loli na may pulang buhok. Ang mga tao ay nagsitakbuhan palayo. Iniwan siya. Ngunit ang kanyang maliliit na binti ay walang bahid ng takot. Nakatayo sa harap ng halimaw na 10 beses ang laki niya. Agad siyang gumamit ng teknik. Ang mga lupa at bato sa paligid ay nahigop sa himpapawid. Bumubuo ng parang Chibaku Tensei ni Sasuke. Ang mukha ng batang babae ay nagpakita ng nakakatakot na kalamigan. Bulalakaw ng grabidad. Agad na bumulusok ang dambuhalang bato. Lumikha ng nakakatakot na pagsabog na katumbas ng libu-libong toneladang TNT. Ang lakas nito ay hindi nalalayo sa isang bombang nuklear. Ang shockwave na nilikha ay hindi maliit. Ngunit sa sumunod na segundo, ang babaeng may puting buhok ay nagpanik at mabilis na lumipad papunta sa batang babae. Ang bilis ay lumikha pa ng butas sa usok. Ang pinakakinatatakutan ng babaeng may puting buhok, si Sunny. Kahit malakas ang skill, ay hindi kayang tuluyang patayin ang halimaw. Ang dambuhalang may isang mata, si Aftarian, ay nahimatay lang ng 5 segundo matapos tamaan. Sobrang kunat. Samantala, si Sunny ay nawalan na pala ng malay. Mabilis na dumating si Leader Len. Niyakap ang bata, at lumipad palayo. Sa wakas, sumigaw siya na pagtulungan ang higanti. Ayon sa utos ng leader, sunod-sunod na nagpakawala ng napakalalakas na atake ang mga miyembro papunta sa higanti. Kailangang aminin, malas talaga ang higanting ito. Patay na. Unti-unting naglaho ang higanti. Nag-iwan ng isang bundok ng ginto na hindi mabilang. Lahat ay masayang nag-uusap at nagtatawanan. Tama, ito ang grupo ni Haina. Biglang, may isang miyembro sa grupo, Keizo, na nagtaka kung bakit hindi kasama si Haina sa pagpuksa sa halimaw ngayon. Nang marinig si Keizo na nagrereklamo tungkol kay Haina, hindi napigilan ni Sunny na magalit para ipagtanggol si Haina. Nakita ng kabalyerong si Taengo na hindi maganda ang sitwasyon. Agad siyang namagitan. Sinabi sa lahat na si Haina ay na-hospital dahil may sakit. Natauhan si Keizo sa kanyang maling ginawa. Dali-daling tinakpan ng bibig ng panyo para itago ang hiya. Nang mapag-usapan si Haina, napunta ang usapan kay Hyunsong, ang kanyang kuya. Dahil nabanggit ni Haina noon na iimbitahan niya ang kanyang kuya na sumali sa guild. Ngunit lahat ng impormasyon tungkol kay Hyunsong ay nananatiling isang malaking misteryo. Ipaliwanag natin ng kaunti ang tungkol sa Heroes Guild. Ang grupong ito ay binubuo ng 7 miyembro. Kasama si Haina, kahit maliit lang na guild. Sila ang pangalawa sa pinakamalakas. Ang 2 pinuno ng guild ay sina Len at Sunny, legendary class. Kasunod sina Taengo, Haina, at Sai, hero class. Panghuli sina Ayong at Keizo, special class. Tunay ngang isang piling guild na puro mahuhusay lang ang miyembro. Bagamat hindi sila naghahangad ng pagiging perpekto. Ang mga kailangan para makasali ay nasa pinakamataas na antas. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila nagre-recruit ng maraming miyembro. At nabanggit na rin lang ang kuya ni Haina.
Si Len din ay gustong imbitahan ang kanyang kapatid, Ian, sa guild. Ang kanyang kapatid na babae, Ian, ay kasalukuyang special class. Nasa level 50 na, ngunit wala pang isang buwan siyang naglalaro. Nang marinig ito, lahat sa guild ay namangha sa kanyang talento sa paglalaro. Bumalik kay Hyunsong pagkatapos ng pahinga. Ang kanyang HP at stamina ay napunan na habang nagpapahinga. Siguradong maraming DP ang makukuha sa boss na ito. Inalalahanan siya ng system, pagpasok sa silid ng boss. Hindi maaaring mag-log out o gumamit ng teleport hanggang hindi natatalo ang boss. Nais mo bang pumasok sa silid ni nabaliw na Carrot, Mad Carrot? Siyempre, oo, sa loob ay isang malawak na espasyo. Nakita niya ang dambuhalang boss na natutulog sa ibabaw ng tumpok ng mga buto. Sa likod nito ay isang napakalaking bungo. Ang silid na ito ay 5 beses na mas malaki kaysa sa silid ng gitnang boss. At ang goblin na ito, sobrang laki. Si Hyunsong ay kasing liit lang ng paa nito. Ngunit ang goblin ay tulog pa rin. Ayaw gumising para makipaglaro kay Hyunsong. Sa isip ni Hyunsong, mayroon na siyang mga estratehiya para madaling mapatay ang boss. Ang hindi alam ni Hyunsong, napakatalas ng pandinig ni Boss Carrot. Narinig nito ang tunog ng isang paslit na gustong pumatay sa kanya. Agad itong damilat ng malaki, nakakatakot tingnan. Tumayo pa ito. Tinatakot si Hyunsong na halos mapaihi sa takot. Nanginginig pa rin ang kamay niya. Ngunit sa huli ay sumugod pa rin siya kay Carrot. Ngunit biglang nagsimulang kumaibat ang mga mata ni Hyunsong. Ano to? Hindi kaya ang narcolepsy ni Thanatos na naman? Matutulog habang kalaban ang boss. Hindi ba't mabubugbog siya nito? System, hanggat hindi ka napipilitang mag-log out, mananatili ang iyong karakter sa laro. Kaya maaari kang mag-disconnect. Pumasok ka sa malalim na pagkakatulog. Habang nasa laban, ang skill na somnambulismo ni Thanatos ay na-activate. Sa kabilang banda, ang buong staff sa silid pamamahala ay nakita ito at nagsigawan ng magulo. Tila hinihintay lang nila ang araw na mamalasin si Hyunsong para makasigaw. Maya-maya, nagsalita ang isang tauhan. Ang skill pala na somnambulismo ni Thanatos ay kinokopya ng eksakto ang kilos ng manlalaro. Kung gayon, walang pinagkaiba kung si Hyunsong mismo ang lumalaban sa boss. Pagkarinig nito, isang napakatusong mukha ang nakita, kay Jomino. Mukhang si Jomino. Siyempre, gamit ang somnambulismo ni Thanatos. Madaling makakasabay si Hyunsong kay Carrot. Yun nga lang, ang mukha ng boss, Jomino, na ito ay sobrang kasuklam-suklam. Sa screen, makikita si Hyunsong na nagsosolo laban sa Goblin Boss. Kahit natutulog, ang kanyang kilos ay napakaliksi. Makalipas lang ang 20 minuto, hindi na nakayanan ng Goblin Boss na si Carrot. At unti-unti nang naglaho ang katawan nito. Kahit madaling nanalo si Hyunsong sa dungeon, nanatili pa ring kasuklam-suklam ang mukha ni Jomino habang nakatingin sa screen. Si Hyunsong pala habang nakasamnambulismo ay may mas mahusay pang mechanics kaysa noong gising siya. Ang mga tauhan ay hindi pa rin maialis ang tingin sa napakahusay na skill na ito. Sa totoo lang, hindi mapigilan ni Jomino na humanga sa ipinakita. Pero kaibigan, ang buhay ay hindi parang panaginip. Nandoon pa rin ang ngiting hindi maintindihan. Biglang, bumagsak si Hyunsong sa lupa. Samantala, sa likuran niya ay isang bundok ng ginto at mga bihirang item. Ngunit walang pumupulot, si Hyunsong ay mahimbing pa ring natutulog. Na parang walang nangyari. Nagtaka ang mga tauhan dito. Biglang may nagsalita, muling ipinakita ni Jomino ang kanyang mukhang may pagmamalaki. Yun pala, kapag nasa somnambulismo habang lumalaban. Kapag tuluyan ng natalo ang kalaban, babalik ang manlalaro sa normal na mahimbing na tulog. At kapag nalinis na ang hidden dungeon, kusa itong magre-reset at ipapadala ang manlalaro sa pinakamalapit na nayon. Ang ibig sabihin mawawala ang mga item kapag natalo mo na ang huling boss. Sa mga oras na ito, nakalog out na si Hyunsong ng ilang sandali. Hindi siya masaya. Tahimik lang niyang minumura ang pesteng laro. Anong problema nito? Bumili ng laro na may sakit sa pagtulog. Ano ba to? Kahit alam niyang mangyayari ito, nakakainis pa rin. Napabuntong hininga si Hyunsong. Sa kabuuan, nasa laro siya ng 40 oras, virtual. Katumbas ng 8 oras, totoong oras. Tumaas ng 40 ang kanyang stats. Habang medyo nalulungkot, tumunog ang telepono. Ang tumatawag ay si J1.
Kaibigan niya mula pagkabata. Agad silang nag-usap na magkita. Matagal na silang hindi nagkita kaya masaya ang kanilang mga mukha. Ito si Jaewon. Matalik na kaibigan mula elementarya, sekundarya hanggang ngayon. Ang lalaking ito ay laging humahanga sa kanyang kaibigan. Nakipagkita siya kay Hyunsong para ibalita na naging CEO na siya ng isang kumpanya. Si Jaewon ay gumagawa ng mga patalastas at nag-e-edit ng video. Karamihan ay tungkol sa pagkain at lalo na sa larong Deus Ex Machina. Sakto namang nagsimula na ring maglaro si Hyunsong kaya medyo nagulat siya. Hindi niya akalain na ang trabaho ng kaibigan niya ay may kinalaman sa Deus Ex Machina. Sa totoo lang, ang time ratio sa Deus Ex Machina ay 5:1 kumpara sa totoong mundo. Kaya hindi maaaring mag-livestream sa laro. Gayunpaman, ang content tungkol sa Deus Ex Machina ay nakakaakit pa rin ng maraming manonood sa buong mundo. Ang problema, dahil hindi makapag-livestream ang marami, kailangan nilang pagandahin ang kanilang mga video. Ngunit karamihan sa mga mahuhusay na editor ay nagtatrabaho na sa malalaking kumpanya. Kaya maraming manager ng Metatube ang nagbibigay ng serbisyo sa pag-edit ng video sa mas maliliit na kumpanya. Kahit papaano, maganda ang kalidad ng produkto. Gustong mag-focus ni Jaewon sa pag-edit ng mga video para sa Deus Ex Machina. Nang marinig ito, tinanong ni Hyunsong kung gaano karaming Metatuber na ang nakausap ni Jaewon para makipagtulungan. Ngunit sa totoo lang, kasi simula pa lang ni Jaewon. Iniba ni Jaewon ang usapan tungkol sa buhay ni Hyunsong. Alam niyang hindi nag-resign si Hyunsong dahil lang sa araw-araw na sermon ng boss. Alam ni Jaewon na si Hyunsong ay tiyak na may malaking plano. Isang salita lang ang sinabi ni Hyunsong, Deus Ex Machina. Nang makitang naguguluhan pa rin si Jaewon, sinabi niyang kumikita siya ng pera mula sa Deus Ex Machina. Nalaman din ni Jaewon na si Hyunsong ay 2 araw pa lang nagsimulang maglaro. Nang marinig ito, ngumiti si Jaewon. Pagkatapos ay tinanong niya ang class ni Hyunsong. Dahil matalik silang magkaibigan, ipinagtapat ni Hyunsong, ang class ko ay God tier. Pagkarinig nito, natigilan si Jaewon ng 5 segundo. Pagkatapos ay tahimik na ininom ang alak. At seryosong tinanong kung anong level na si Hyunsong. Tapat namang sumagot si Hyunsong na nasa level 30 pa lang siya. Level 30. At ang kalmado ng mukha mo. Alam mo bang isang araw ka palang naglalaro? Oo, mga 8 oras pa lang ako naglalaro sa totoong mundo. OMG, ang kaibigan ko ay halimaw. Walang pag-aatubili. Agad siyang nag-alok ng partnership kay Hyunsong. Ngunit sa totoo lang, walang interes si Hyunsong sa trabahong ito. Pero nang malaman niyang ang isang video ng Metatuber ay maaaring kumita ng 10 won. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Sinabi pa ni Jaewon na ang mga sikat na Metatuber ay maaaring kumita ng 100 won kada buwan. Agad nagtanong si Hyunsong, nasaan? Ang alin? Tanong ni Jaewon. Yung kontrata para pirmahan. May dala akong ballpen. Ha? Saan ka kumuha ng ballpen? Tanong ni Jaewon kay Hyunsong. Napag-usapan na nila ang mga papeles. Ngayon, ang trabaho ni Hyunsong ay mag-login. Sumigaw nang simulan ang pag-record. Pagkatapos ay ipadala ang file kay Jaewon para ito na ang bahala sa iba. Iminungkahi pa ni Hyunsong na si Jaewon na rin ang mamahala sa kanyang Metatuber channel. Nang makitang nag-aalangan si Jaewon, medyo nahiya si Hyunsong. Ngunit dahil hindi niya alam ang tungkol sa larangan ng media, at ang pinagkakatiwalaan lang niya ay ang kanyang matalik na kaibigan, nagpa siya si Hyunsong na hati sila 50-50 at sa kita. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Jaewon na paalalahanan si Hyunsong na dapat ay kunin niya ang 80%. Tunay ngang isang bihirang matalik na kaibigan. Ngunit iginiit ni Hyunsong ang 50-50 dahil si Jaewon ang tumulong sa kanilang magkapatid ni Haina ng malaki noon. Ayaw niyang kalimutan ang utang na loob na ito kay Jaewon. Sa huli, napagkasunduan ng 50-50 noong nasa elementarya, sekundarya pa si Jaewon. Lagi siyang binubuli dahil mataba. Si Hyunsong lang ang tanging tumulong sa kanya. Ang kanyang nag-iisang kaibigan. Sa totoo lang, kung hindi dahil kay Hyunsong, ang mga alaala ni Jaewon ay puro paakit lang. Ngayon, inaaya ni Hyunsong si Jaewon para sa round 2. Syempre, paano naman tatanggi si Jaewon? Hehe, sa totoo lang, sa isip ni Jaewon, wala siyang balak kumuha kahit kay titing nakita mula kay Hyunsong. Ibibigay niya lahat ito sa kanya.
Pagka-uwi, hinalugwog ni Hyunsong ang capsule. Sa wakas ay natagpuan ang saksakan ng USB. Agad na lumitaw ang isang menu sa capsule. Pinili niya ang kopyahin ang kuha. Agad na lumitaw sa screen ang listahan ng mga laban mula nang magsimula siyang maglaro. Ang libingan ng Goblin Tomb, na hidden dungeon ang pinakabago. Nakita ito ni Hyunsong at hindi nagatubili. Pinili agad ang hidden dungeon para ipadala kay J1. Nagpakita pa ang capsule ng mga karagdagang opsyon para sa manlalaro. Wow! Ang ganda pala nito. Hehe, mabilis niyang ipinadala ang file kay J1. Gabi na noon. Kalalabas lang ni J1 sa banyo nang matanggap ang notification ng mensahe. Binuksan niya ito. Nakitang galing kay Hyunsong. Pumunta si J1 sa computer para tingnan agad. Bigla, may nakita si J1 na interesante. Ito pala ang itsura ni Hyunsong na nakasuot ng maskara. Hindi niya inaasahan na may pagka-interesante pala ang kaibigan niya. Haha, wow! Hindi niya inaasahan na kayang i-solo ng kaibigan niya ang lahat ng halimaw na ito. Mukhang mga halimaw na mataas ang level ang mga ito. Bawat skill ay perpekto na nakakatakot. Sa totoo lang, halos hindi na kailangan ni J1 na mag-edit kahit ano. Pinanood ni J1 ang ipinakita. Hindi pa rin makapaniwala. Agad niyang pinabilis hanggang sa laban sa huling boss. Hindi mapigilan ang kanyang excitement. Nagsimula sa paggising ni Carrot. Sa sandaling iyon, nakita ni J1 ang isang bagay na mas hindi niya maintindihan. Si Hyunsong, habang kalaban ang boss, ay gumulong sa lupa at natulog doon mismo. Kakaiba, ngunit pagkatapos, kumuha si Hyunsong ng maskara kung saan. At tumayo, muling nakipaglaban kay Carrot, bagamat ang teknik ay katulad ng dati. Ang estilo ay tila nag-iba. Mas brutal ba? Si Carrot ay umuungol. Nagkalat ang mga bahagi ng katawan. At sa huli ay naglaho sa paghihirap. Pinanood ni J1 ang nangyari. Wala pa ring masabi kundi, ano to? Sa kabilang banda, tiningnan na ni Hyunsong ang kanyang mga mensahe. Puro tanong lang mula kay J1 ang nakita niya. Hindi pa rin maintindihan ni Hyunsong ang nangyayari. Agad niyang tinawagan si J1. Pakiramdam niya ay may nagawa siyang masama. O baka sobrang pangit ng video na pinadala niya kaya nagpuyat si J1 para ayusin ito. Pinayuhan pa niya ang kaibigan na huwag nang masyadong magpagod para ayusin ang pangit na video. Ngunit kabaligtaran ang sinabi ni J1, siya at ang kanyang mga tauhan ay nagpuyat dahil nahumaling sila sa video. Gusto talaga nilang matapos ito sa lalong madaling panahon para maipost sa Metatube. Bagamat hindi masyadong naniniwala sa sinabi ng kaibigan, masaya pa rin si Hyunsong. Pinakiusapan ng kaibigan na i-post na ito. Ngunit gusto ni J1 at ng kanyang mga tauhan na gawin itong perpekto. Kaya baka abutin ng 1 linggo ng puyatan. Natapos na ang tawag ni J1 kay Hyunsong. Pagkatapos ay nag-message siya sa group chat ng kumpanya para paalalahanan ang mga tauhan, ito ang unang misyon natin. Nakita niyo ba ang video? Ang kapartner natin ay kaibigan ko. At magpapatuloy tayong makipagtulungan sa kanya mula ngayon. Opo, sir. Lalago ba tayo dahil sa santo na ito? Haha, nagpuyat ako kagabi para panoorin ang video na yan. Ito ang pinakamagandang napanood ko. Samantala, nagsimula ng mag-almusal si Hyunsong kasama si Haina. Muling sinubukan ng dalaga na alamin kung anong level at ranggo na ang kuya niya. Ngunit ayaw talagang sabihin ni Hyunsong. Muling nagtanong si Haina, siguro nasa unrivaled rank ka na. No, ang weird mong magtanong. Kung mas mababa pa ako sa ranggong yan. Matagal na akong tumigil. No, umaasa pa rin si Haina na mabilis umakyat ng level ang kuya niya para maimbitahan sa guild. Ang kapatid ni Ate Rin, Yian, umakyat mula level 52 hanggang 60 sa isang araw lang. Kahit tinulungan ni Ate Rin, sobrang bilis pa rin nun para sa unrivaled rank. Pagkatapos, tinanong ulit ni Haina ang kuya niya kung anong level na. Casual na sumagot ang kuya. Nasa level 30 yata ako ngayon. Hindi, mga level 36 na siguro. Natigilan si Haina. Ano, 1 araw lang. Umabot ka na sa level 36. Nagbibiro ka ba, kuya? Hindi ba't kasi simula mo lang? Masaya pa rin kumakain si Hyunsong habang sumasagot. Oo, nagtanong ulit ang dalaga. Hindi ba sabi mo nagpalit ka ng class sa level 1? Kalmado pa rin si Hyunsong. Sinabi ko ba yun? Sa wakas, ang takot na mukha ng kapatid habang nakatingin sa kanyang nakakatakot na kuya.
Samantala, akala ni Hyunsong ay may kanin lang siya sa mukha. Hindi siya makapaniwala. Sa totoo lang, hindi alam ni Hyunsong na ang bilis ng pag-level niya ay pinaka-nakakatakot na sa buong server. Akala niya ay isa lang siyang newbie na kasisimula pa lang. Pagkatapos kumain, nag-login ulit si Hyunsong sa laro. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang sandamakmak na notifications. Kailan niya kaya matatapos basahin ito? Bale wala. Tingnan natin kung anong item ang nakuha sa huling boss. Umaasa si Hyunsong na maraming magagandang item. Ngunit naghanap siya ng naghanap. Walang nakitang kahit ano. Hindi kaya nagkabag ang loot ng dungeon, nagtataka si Hyunsong. Tiningnan niya ang impormasyon pagkatapos mag-log out. System, ang manlalaro ay natulog ng 40 oras dahil sa skill na narcolepsia. Lakas dagdag 10. Tibay dagdag 30, mahika dagdag 15, talino dagdag 7. Biglang napadaan si Hyunsong sa notification ng dungeon, dahil natapos mo ang hidden dungeon. Ang dungeon ay babalik sa pagiging normal na dungeon. Natalo mo ang kalaban. Ang somnambulismo ni Thanatos ay pansamantalang ititigil. Habang nakapos ang dungeon, ay teleport ka sa pinakamalapit na bayan. Biglang naintindihan ni Hyunsong ang lahat. Napaupo siya sa sahig. Sa madaling salita, wala siyang napulot na kahit anong item pagkatapos talunin ng huling boss. Si Hyunsong, na may dismayadong mukha, ay binuksan ang status window. Nasa level 36 na siya. May bago na rin siyang skill. At ngayon ay maaari na niyang isuot ang item na kabiguan ni Atlas, Atlas's Failure, dahil naabot na niya ang kailangang lakas. Bagong skill, Nocturne ni Thanatos, Antas Banal. Aktibong skill. Description, bawat matagumpay na atake ng gumagamit ay naglalagay ng stack ng bangungot sa kalaban. Kapag ginamit ang skill, lahat ng kalaban, hanggang 10, na may stack ay tatanggap ng 300% damage kada stack. Walang MP o DP na magagamit, at hindi makakakuha ng DP mula sa manlalarong napatay gamit ang skill na ito. Ito talaga ang perpektong pandagdag sa mga skill ni Hyunsong. Naisip ulit ni Hyunsong ang mga item sa dungeon, hindi ba dapat may skill book doon? Teka, ano? Tumakbo si Hyunsong ng buong bilis habang sumisigaw. Samantala, ang dalawang bantay ay hindi pa rin nababawi ang pera nila. Pagbalik sa nayon ng goblin, isang binata na may sintomas ng pagkalulong ang galit na pinapatay ang mga goblin gamit ang espada. Hinahanap ang mapa papunta sa hidden dungeon. Ilang sandali lang. Ang buong nayon ay brutal na minasacre ng binatang galit na galit. Tama, ang daan papunta sa dungeon ay matagal nang nawala. Kaya si Hyunsong, mula noon, ay tumatawa na parang adik. Lahat ay napapatingin sa kanya ng may pagtataka. Maging ang dalawang ito ay hindi na nang ahas na singilin si Hyunsong. Dahil mukha na siyang baliw. Kailangan ng pera pampagamot. Sa panig ni Hyunsong, sinusubukan pa rin niyang maging positibo at ngumiti ng may kumpiyansa. Una, kailangan niyang tingnan ang kanyang stats. Pagkatapos ay kinuha ang kabiguan ni Atlas, Atlas's Failure. Ikinabat ito sa espada. Isang iglap lang. Ang kabiguan ni Atlas ay direktang lumipad pababa. Naging Rukout. Pagkatapos ay naging isang napakaastig na parang teknolohiya. Nasiyahan si Hyunsong sa bagong espada. Pagkatapos ay binuksan ang mapa at nagpatuloy sa paghahanap ng mga bagong lugar na mapagpapalivlen. Ang lugar na natagpuan ni Hyunsong ay para sa level 70 hanggang 80. Nabanggit ng system ang Jeha Village. Hindi nagatubili si Hyunsong. Pinunit ang teleport scroll at dumiretso sa Jeha. Ang bumungad sa kanya ay isang dambuhalang estatwa ng babae. Bukod doon, may mga pasaway na hindi sapat ang lakas pero sumubok pumunta rito. At ngayon ay naipit, at kailangang aminin. Sobrang daming tao dito. Kahit saan ay may mga nagmamakaawa ng teleport scroll mula sa iba para makaalis dito. Nang makita ito ni Hyunsong, alam niyang dapat siyang tumakas bago siya puntiryahin ng mga tao. Ngunit pagkatapos ng ilang sandaling paghahanap, naiwan si Hyunsong na may tandang pananong sa ulo. Kasama ang mensahe, hindi ka maaaring pumasok sa kuweba ng Lycan Cave. Kailangan ng hindi bababa sa 3 miyembro sa party para makapasok. Ang resulta, sa plaza ng Jeha, hindi lang mga hinaing ang maririnig, kundi pati ang isang taong sumisigaw sa kawalan ng pag-asa, pakiusap. Naghahanap ako ng kasama papunta sa kuweba ng Lycan. Pakiusap. Kasabay nito,
Lumitaw ang mga paa ng isang babae. Ang magandang babaeng ito pala ay ang leader ng Heroes Guild. Nakasalukuyang gumagamit ng ibang account para magpa-level kasama ang kanyang kapatid. Kaya si Rin ay may 2 miyembro lang sa party. Samantalang ang kuweba ng Lycan ay nangangailangan ng 3 para makapasok. Habang nadidismaya, narinig niya ang malungkot na sigaw ni Hyunsong. Tila nakakita ng pag-asa si Rin. Nagmamadali siyang naghanap kung sinong gwapong lalaki ang nag-aanunsyong naghahanap ng kasama sa kuweba ng Lycan. Yun pala. Ang taong iyon ay umiiyak habang sumisigaw. Naghahanap ng gustong sumama sa kuweba ni Lycan. Nakita ito ni Leader Rin. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Puro gamit pang baguhan lang. Pero, mas mabuti na ito kaysa wala. Sumisigaw pa rin si Hyunsong nang may marinig siyang boses sa likuran niya. Pareho sila ng layunin, manghuli ng boss sa kuweba ng Lycan. Ang liit nga naman ng mundo. Ang leader ng guild ng kapatid niya ay makakasama pala sa party ng kuya na laging gustong imbitahan ni Haina sa guild. Mabilis na nagpakilala sina Hyunsong at Len, nagagamit ng pangalang Rin dahil naka-alt account siya. Ngunit nag-aalala si Rin na baka sa kuweba ng Lycan lang sasama si Hyunsong sa kanila. Dahil ang lahat ng dungeon sa Jeha ay pang 3 tao. Mas makakabuti kung sasama si Hyunsong sa kanilang dalawa ng mas matagal. Kaya inimbitahan ni Rin si Hyunsong na sumama na sa kanila sa paghunt. Siyempre, paano naman palalampasin ni Hyunsong ang pagkakataong ito? Nakikita talaga ni Rin na magandang pagkakataon ito para makapagpa-level hanggang 100 kasama si Hyunsong. Ngunit hindi pa rin niya alam kung makakasabay siya sa bilis ng paghunt ng kapatid niya. Dahil ang kapatid niyang si Ian ay isang swordswoman na nakatuon sa bilis ng pag-atake. Kung masyadong mabilis ang paghunt, hindi mahahasa ng maayos ang mga skill. Sabi nga, ang pagmamadali ay walang maidudulot na maganda. Maaaring makabuti rin ito. Naisip ni Rin na magagamit niya ang pagkakataong ito para pigilan ang pagiging mainipin ng kapatid. Sakto namang nag-message si Ian kay Rin. Nagkasundo silang magkita sa cafe. Tamang-tama naman. Biglang nag-isip si Hyunsong na bumili pa ng espada. Itinuro naman ni Rin ang pinakamagaling na pandayan doon. Si Hyunsong, na may masayang mukha, ay humarurot sa bilis na 100 km/h. Natulala si Rin sa maladyos na bilis na ito. Naisip pa niyang isa siyang swordsman na nakatuon sa bilis. Hindi nagtagal, bumalik na si Hyunsong. Pinalitan niya ng ibang espada. Ang espesyal na espadang bakal, Special Iron Sword. Dumodoble raw ang damage nito kapag kasama ang kabiguan ni Atlas, Atlas's Failure. Kaya epektibo raw ito kahit sa mga halimaw na nasa level 120. Pumunta silang dalawa sa cafe para makipagkita sa kapatid ni Rin. Sa cafe, naghihintay na si Ian sa loob. Ang babaeng ito ay mukhang mas bata pa kay Haina. Tumayo si Hyunsong sa tabi. Hinintay matapos mag-usap ang magkapatid. Saka nagpakilala. Ngunit si Ian ay tila may pagka-introvert. Inanunsyo rin ng ate niyang si Rin na pagkatapos ng kuweba ng Lycan, magpapatuloy sila kasama si Hyunsong sa ilang dungeon pa. Samantala, iniisip pa rin ng dalawang babae na si Hyunsong ay nasa level 80 pataas. Kahit sinabi na ni Hyunsong na mababa ang level niya, walang naniniwala. Magkamukha ang magkapatid, pero magkasalungat ang ugali. Ay naisip ni Hyunsong kung ano kaya ang pakiramdam kapag kasama niyang maghunt ang kapatid niyang si Haina. Inalok ni Rin si Hyunsong na sumali sa party nila. System, inimbitahan ka ni Rin sa party. Tanggapin. Oo, parehong tumingala ang magkapatid sa notification sa itaas ng ulo ni Hyunsong. Level 36. Si Hyunsong ay sumali na sa party. Naku po, sobrang baba naman ito. Ang mga mukha ng magkapatid ay medyo nadismaya dahil sa awkward na sitwasyon. Ngumiti lang si Hyunsong nang may kumpiyansa. Sa kabilang banda, hindi pa rin makapaniwala si Rin na ang isang LV-36 na ay may ganito kabilis. Ang stats na ganito para sa level ni Hyunsong ay sobrang taas na. Hindi bababa sa hero grade. Ngunit ang hero grade ay hindi maaaring magkaroon ng bilis ng reaksyon na katumbas ng level 80. Hindi kaya ang nasa harap niya ay legendary grade. Habang ang nakababatang kapatid ay naiinis dahil may kasamang mahina, tulad ni Hyunsong. Ang ate niyang si Rin ay lalong nasasabik na makasama sa paghunt ang misteryosong lalaking ito. Tiningnan niya ang kapatid na tulala pa rin. Tinanong kung ano na ang gagawin nila. Si Hyunsong ngayon ay naguguluhan din. Mahirap nang makahanap ng ibang party ngayon.
Mukhang wala ng pag-asa. Ngunit sa sumunod na segundo, pumayag si Rin na sumali si Hyunsong at tinanong kung may sapat ba siyang skills para makasama sa kanila. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Hyunsong. Siyempre may skills siya. Mabuti na lang hindi siya pinalayas ng dalawang babae. At sakto, nagpaalam si Hyunsong sa dalawa na mag-record habang naghahunt. Nagulat si Rin nang malaman na si Hyunsong pala ay isang YouTuber. Sumagot si Hyunsong na ka-edit lang niya ng isang video kaya wala pa siyang kasikatan. Pagkatapos ay hinimok niya silang pumunta na sa dungeon. Nang makita ang nagtatakang mukha ng dalawang babae, nagtaka rin si Hyunsong kung bakit hindi pa sila umaalis agad. Narinig ito ni Hien. Tinanong kung may ideya ba siya para sa paghunt. Pero kung may skills naman daw siya, okay lang din. Hindi pa rin masyadong naiintindihan ni Hyunsong. Tutal, ito ang unang beses niyang maghunt kasama ang isang party. Nakita ni Rin ang awkward na sitwasyon. Ipinaliwanag na ang party nila ay karaniwang nagsasaliksik muna tungkol sa katangian ng halimaw at sa itsura ng dungeon bago pumasok. Narinig ito ni Hyunsong. Napilitang ngumiti at sumang-ayon. Ngunit sa totoo lang, bakit ka pa maglalaro kung kabisado mo na lahat ng taktika? Pagkatapos, ang party ni Hyunsong ay nagsimula ng magtungo sa kuweba ng Lycan. Nakarating na silang tatlo sa pasukan ng kuweba. Handa na silang pumasok nang biglang nagtanong si Hien. Bakit hindi ka mauna, Hyunsong? Ang sinabing ito ay ikinatigil ng kanyang ate. Isang bagay na hindi mo dapat sinasabi kapag naglalaro ng may kasama sa party. Ang pagsabi niya ay ikakagalit ng kasamahan na kakikilala mo lang. Sa Deus Ex Machina, halos imposibleng umalis sa party kapag nakapasok na sa dungeon. May ilang manlalaro na walang pakialam sa buhay ng kasama. Basta makakuha lang ng item at EXP para sa sarili. Nakita ni Rin na bastos ang kapatid. Sinigawan niya ito. Hindi maintindihan kung paano nasabi ng kapatid ang ganoong mga salita. Ngunit walang pakialam si Hien. Ang hindi inaasahan ng dalawa, si Hyunsong ay walang pakialam. Direktang pumayag na mauna. Sakto, maipapakita niya ang kaunting skills niya para mamangha sila. Nang marinig ito ni Rin mula kay Hyunsong, wala na siyang masabi pa kundi sumang-ayon. Ganoon na nga, si Hyunsong ang nanguna papasok sa dungeon.